Hey babes, it's Michelle and welcome back to my channel where I do vlogs and other fun videos. Bakit laging nag-vlog ako dito? May nalipad. Kung hindi, bird, butterfly, naluloka na ako. So anyways, going back, I've been wanting to do this content since palaging ganun yung intro, no? Palagi ako may mga want na content talaga na ngayon ko lang talaga nagagawa kasi procrastinator ako when it comes to vlogging a content for YouTube. So, ayun. Tagal ko na itong iniisip. Actually, I got this idea sa pinapanood kong international YouTuber, si Annie Rose. Wala, like, chill lang na usapan. Like, catch up kung anong ganap. And it's really fun. Ang chill lang. Parang habang may ginagawa ako, naririnig ko yung mga, tea, chikas, like, Q&A. Ganon. Nabebetan ko yung ganong chill vlog. So, naisip ko na, why not gawin? Though, hindi naman kayo interactive, tips of the earth. So, nagpagawa na lang ako ng parang pwede kong pag-usapan. Nagpagawa ko kay ChatGPT. Ano pa yung pwede kong mga itackle? Para if ever magustuhan nyo or magustuhan ko, itutuloy ko siya. Parang gagawin ko siyang a little series. So, yeah, let's get into it. So, by the way, kakagaling ko lang sa school. Supposedly, dapat meron akong 3 subjects for today. Kaso, isang subject lang yung meron since yung dalawa kong prof is, I think, meron silang things na they need to deal with. So, hindi sila nagpa-class. So, ang meron lang kami, first class is thesis. Meron ako min thesis 1. Nasa 3rd year pa lang ako. And yeah, nagsisimula na kami sa thesis 1. Because yung thesis 2 namin sa 4th year pa. Anyways, going back, ayun. Ako yung leader and medyo pressuring siya. Hindi dahil ikaw yung, alam mo yun, ikaw yung maraming ginagawa, no? Kasi ngayon ang sinabi ng professor namin na pag leader ka, ikaw lang yung iintindi sa mga nire-research lang group mates mo, ganyan-ganyan. Basta, the presentation didn't turn out well because maraming lacking. May mga tanong si sir na hindi ko masagot. And it's not really a good thing. So, yeah. And, move on na tayo doon. Let's get into the topic. So, I prepared some questions nga here. So, first, birthday reflection. Sige, bigyan ko lang kayo ng brief. Anong nangyari sa birthday ko since nag-birthday ako ng September 3 and I'm 21. Very legal na talaga. Pwede na magkasino si ate. Pero hindi. Hindi tayo magkakasino. Pero pwede ako pumunta doon para magkape and juice. Kasi yung mga free doon eh. alam ni ate. Pero yun, di ba? Kasi open din yung 24 hours. Pag nauuhaw ako, pwede akong pumunta doon. Kasi 21 years old na ako eh. Pero, joke lang. Kidding aside, ang naganap ko sa birthday ko, ano ba itong wordiness ko? Ang nangyari sa birthday ko is that, actually, parang late pa nga ako, nag-message yung mga friends ko na parang, ito yung ganap. Because, inisip ko pa talaga kung magpapaganap pa ako, kaya ba ng budget, ganyan. Tapos, ayun, nagtingin-tingin ako ng mumurahin na kainan, na fancy looking. Because I really want a simple birthday na pero IG Instagrammable. IG-able. Saan ako yan? Okay. Instagrammable. So, ayun. And, nakakita ko ng TikTok video, Pizulu sa BGC. Ang ganda niya, ang fancy niya. Though, it's just small, pero thankfully, weekdays yung birthday ko and wala masyadong tao doon. So, at saka nagpa-reserve na din ako. So, amin yung couch. And, onti lang rin yung mga na-invite kong friends ko. So, kung sino lang talaga yung madalas kong kausap. Actually, meron akong high school circle. So, isa lang dun yung na-invite ko. Kasi nga, hindi naman ganun kalaki yung budget ko. Kung malaki, oh my God. Like, lahat talaga. I-invite ko, no? Tapos, mostly is my mom, my BF, and then, 3 college blockmates and friends, and then 1 sa isa kong high school group. So, ayun. We just had an early dinner sa Pizulu. And sobrang sarap ng pasta nila and pizza nila, guys. And, thankfully rin, sobrang bumaba. I mean, pasok sa budget yung
yung naging bill kasi yung isa kong friend PWD, so ginamit niya yun, so bumaba. So, thankfully, sinama ko siya. And then, I just stroll around BGC and then, nagpa-SB yung mom ko sa mga friends ko. Ayun lang. Like, very simple. But what's important to me tuwing birthday ko talaga, di ba, like, simple na kainan lang. Like, di ba, Pizzolo, it's not a big deal, like, compared sa mga ibang tao. Pero I really appreciate it. And yun nga, ang importante sa akin that time, tuwing birthday ko, gusto ko may cake. Because cake resembles, or like, it's a symbol for me na it's my special day. Kasi pati akong kumain sa Pizzolo ng, hindi ko naman birthday, kasi very accessible yan. Meron yan sa MOA, ganyan. Pero pag may cake ka, for me, it's just, oh, it's my special day. So, ayun. Ang arte, ang drama, pero that's me. So, thankful ako sa friends ko and kay mommy na merong pa-cake. So, that's it, yung kwento sa aking birthday. So, let's talk about college life naman. I already give you some gist about gist? Gist. I think it's gist. It's Gist, diba? Okay, a brief kanina about sa college life ko. Sobrang busy niya, and I think September or like August kami nag-start, and September pa lang, pero grabe yung stress ko, parang pang buong sem na. How can I say? How can I kwento this? Parang ayoko na kasi mag-bring ng any negativity. Well, college life. Third year is hard, really. Kasi, kinuwento na rin yan sa amin ng mga seniors namin. Because by third year, kukunin na namin, as a marketing student from DLSUD, kukunin na namin yung mga major subjects namin. Like, mostly focus na talaga sa major subject. And ang bibigat nila, as in, like, laging group works. And, hindi ko in-expect to. Nagulantang talagang buong sistema ko. Because, nung first year to second year, we have a friend group. And, sila laging leader. So, nasanay ako na parang nagko-comply lang kung ano yung task na delegate sa akin. Yun yung gagawin ko. And then, syempre, ang marketing kasi sa DLSUD is may dalawang major. It's either marketing communication and then business analytics. So, may iba kaming sa circle of friends namin na nagbana, and then like, may iba nag-marcom. So, kami nag-marcom kami because I'm not really good with numbers. Like, enemy ko talaga yan ever since grade school. So, ayun. And, hindi naman may iwasan sa friend group na magkakaroon talaga ng, misunderstanding. Tapos, kakabila na ng, parang mawawala na sa group nyo. So, yun yung nangyari. Nawala yung lagi naming leader. So, ako palaging nilileader ng mga kaibigan ko. Though hindi sila pabigat, nagko-comply sila, okay sila. Ang mahirap lang as a leader kasi ikaw yung frontman, ikaw yung kausap ng prof, kung ano yung mga sinasabi, dapat ma-inform mo din sa kanila, ikaw yung mag-represent, ikaw yung magli-lead, ganyan. So, medyo mahirap siya. Pero, parang training grounds ko na lang rin to. Para, sanay na ako magpresent, magsalita pagdating na sa, professional working environment. And, sobrang problema ko kasi yan. Kanina, nung thesis, yung generational, hindi ko mabigkas. As in, ilang beses, natawa na ako. Like, tas sobrang kaba-kaba. Buti nga yung prof ko na medyo natawa siya. Pero hindi siya nag-ano. Parang, ano ba yan? Parang simple things, hindi mo masasabi. Buti na lang. Thank you, Lord. So, ayun. And, ano pa ba? Burnout, 2 days lang kasi yung pasok ko in a week. Pero yung 2 days na yon, sobrang bibigat noon. Like, umaga hanggang hapon. And then, kahit na ganun lang yung pasok ko, yung mga assessment naman, hanggang weekend siya naglalans. Kasi, by group, syempre, hihintayin mo yung mga sagot nila. Ganyan, hindi mo naman pwedeng gawin yun ng ikaw lang. At saka masyado talaga siyang heavy for gawin mag-isa. So, ayun. And, bumalik ulit ako sa org ko, which is Junior Marketing Association. Dati kasi VP na ako sa HR niya, no, second year ako, second sem. Tapos, bumaba ako kasi nagka-problem kasi sa grades ko, and parang everything is all over the place lang. Parang personal problem, academics, and then org pa. Being a VP is a big responsibility. So, hindi na siya tugma sa akin that time. So, umalis na ako. So, bumalik ako ngayon because sabi rin ng mga senior ko na organization is a training grounds rin once you enter the
professional environment, parang at least sanay ka na. At saka mas mabigat to yung mga ginagawa sa org. So parang pag pumasok ka na sa work talaga, it's parang somehow basic na sa yun kasi nagawa mo na yun. So or kasi gumagawa na kami ng mga papers, like mga POA, and ano pa ba? Activity flow, ganyan-ganyan. We connect with different organizations, we connect with brands, gumagawa kami ng mga campaigns, like events, ganon. So ayun, para na rin talaga siyang work ng marketing. So, okay rin siya. Bumalik ako sa trainee and from HR, publicity and communication ako. So, yeah. Nung first year ako, actually, outreach trainee ako. Tapos, second year, nag-HR, VP for HR. Ngayon, trainee ulit for PubCom naman. And, okay naman siya. Kasi, okay lang sa akin din bumalik ng trainee since mabigat nga yung gawain for third year and hindi ko siya kakayanin. Lalo na ako nga palagi yung leader. So, okay na ako sa trainee. At least, diba, another experience sa iba namang department. So, ayun. Let's move forward with random real talks lang. So, for our random real talks, may naisip akong i-share sa inyo na I think it will help or we might have the same perspective or meron kang different perspective. Okay lang, you can explain it or like give me your thoughts rin sa comment section. But ito yun. Ang tawag dito? Nung vacation kasi, diba? Tapos na yung second year, ganyan. I planned na mag-work. Ano ba ang accessible work? It's a BPO industry. So, nag-accept sila ng, high school graduate or like hindi ka pa undergrad, ayun. Nag-accept sila. So, I applied. Okay na. Like, pinanagutan ko talaga. Medical, ganyan. Mga papers, nilakad ko talaga yan. At okay naman yung interview, ganyan. Kaso, nagalantang talaga yung mundo ko. Talaga. So, 1 month kasi, training kayo eh. Training ka before ka mapunta sa prod. So, hindi naman ako magbibigay ng too much information kasi bawal yun. Basta bawal. Basta naalala ko sa orientation namin, bawal yun. Anyways, ayun, parang 8 hours nakikinig ka lang. Nakikinig ka na sa tapat ka ng computer mo. And, no phone eh. Ewan ko, siguro dahil sa no phone, pero ang babaw. No phone. Tapos, iba't ibang tao yung makakasalumuha mo. And, ako lang yung parang, ano ginagawa mo dito? Take po bang pumasok dito? Ganyan. Kasi, okay naman, meron naman akong pambaon, meron namang pang school, ganyan. Kaso, want ko pa rin mag-work to save up and shit. Parang, sitting there at that place, hindi ito, I'm not degrading any job. Actually, sobrang hirap ng call center job. Ang hirap niya, hindi ko yun na-expect. As in, training pa lang, hirap na ako. What more pag nasa prod na and you're handling customer na. Hindi talaga carry. So, akala ko kaya ko eh. Parang, hindi kaya ko yan. Kasi alipin to sa salapi. Pero hindi pala. Hindi. So, 8 hours ka, no phone. Just talking to the people na hindi mo pa ganun kakilala. Ganyan, kapa. Iba-iba kayo ng, perspective in life. Some of them wants to work para makaipon sila, makapag-aral, matuloy nila yung pag-aaral nila once makaipon sila, and some wanted na mag-work na cause lang ituloy yung education cause nga practicality, ganon. So, parang isip-isip ko, eto don't get me wrong, pero sa akin kasi, ito yung sinasabi ko rin sa mga friends ko na I don't wanna live sa environment or sa idea na living paycheck to paycheck. Alam mo yun? Yung parang, sige, gagawin ko na lang to and then, para dito sa pera, ganyan-ganyan, na hindi mo naman gusto yung ginagawa mo. I know, hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Pero like, sinabi ko kay Lord, like I prayed na parang, Lord, ang dami ko nang kinompromise sa life ko. And, kung maghihirap man ako, like, kung maghihirap man ako sa isang job, I want to do a job na kahit na mahirap siya, gagawin ko. Yung ganun ba? Kasi kaya nga din ako
marketing communication hindi ba na? Kasi ayoko yung stuck ka lang sa isang ganito. Yung gusto ko yung kumikilos ka, productive ka. I know it's exhausting, pero for me, it's much more fulfilling kasi nakakagalaw ako na hindi lang yung isip ko, hindi lang bibig ko. Like, basta gumagalaw ako. Yun. Parang hindi ko yung kaya yung ganito. Kasi once na sana yung ganun yung mindset ko, baka ganun na ako forever. Mabilis pa naman ako like, ma-influence. So, ayoko ng ganun. Though, I don't know, for me lang yun ha. I'm not degrading anyone. Or like any job. At saka, may kinausap rin ako, my friend from senior high school. Parang dumaan sa akin yung reels niya and like say, meron siyang sinabi doon na do something na bearable yung hardship. So sabi ko, okay, parang I think this is God's sign. So parang 2 days pa lang 2 days pa lang ako doon sa training, sa work na yon. Sabi ko, okay, I'm out. Hindi ko na talaga kaya. Second day, umiiyak na ako sa BF ko. Like, of course, hindi ko talaga kaya. If may gagawin man ako, gusto ko yung gusto ko talaga or align sa skills ko or passion ko, ganyan. Like, content creation, diba? Tignan nyo. Wala akong pera dito, pero ginagawa ko siya because it's something that I want to do. Na kahit na busy ako sa school ngayon, ginagawa ko siya. Actually, after this, gagawa pa ako ng TikTok content ko. So, ayun. Yun yung ano ko. At saka mahirap din kasi siyang i-balance. Especially pala, like, imagine working 8 hours. 8 hours night shift tapos school. So, hindi talaga siya align na ang yabang-yabang ko na akala ko kaya ko, hindi pala. Hindi pala talaga. So, ayun lang. Ang taas ng tingin ko sa mga call center agent job na parang may iba kasi diba minamalit sila kasi shucks, call center agent lang. Hindi, mahirap siya, tips. Mahirap po talaga siya. Imagine kung yung people na yun nag-aaral rin. Like, grabe yung stress sa school, tapos stress pa sa customer grab. So, I'm really amazed on how they do their job and paano nila nagagawa yun araw-araw. So, ayun. So, if you're working and, studying as well, like, you should be proud of yourself kasi hindi lahat ng tao kaya yun. Especially if you're in a BPO industry as well. So, yeah. So, let's move on naman. A little commercial break, no? Cause, kakasabi ko nga, nag-birthday ako on September 3 and my friends got me gifts. Laway ko kadiri si ate. My friends gave me gifts. Si ate, alam ko na talaga yung mga gusto ko. Like, sinulat ko siya sa wishlist, ganon. Tapos, sila na bahala kung ano yung carry ng budget nila, ganyan. And, I just wanted to show you some of my top favorite gifts. So, I have, 2 top favorite gifts lang. So, first is this. Diba sabi ko sa inyo, mag-unbox ako ng wallet. Like, kaso, baka maboring kayo. So, like, isasama ko na lang siya dito. So, ito yung wallet ko. Diba dati white yon. Yung white kasi na yon, it's not really authentic. Akala ko kasi, yung binibili ko yon, naghahanap kasi ako nung tawag dito, yung parang outlet store kasi mas mura yun, 'di ba? Yun pala, tinanong ko yung pinagbilhan ko, sabi ko authentic po ba? Ang sinabi niya parang sinabi niya hindi niya sinabing original, pero sinabi niya parang it's like an authentic material, parang authentic material ganyan. So parang pagkakaintindi ko, authentic, na parang meron lang defects, yung pala hindi, like replica lang talaga siya. So nung nalaman ko, sabi ko, okay, like sige, yan ko na magtitis na muna ako sa wallet na ganun. Pero kasi ako yung type of person, ewan ko ka-actian ba to or what pero hindi. Sana hindi nyo ma-view na ma-arte. Kasi, mas gugustuhin ko na bigyan mo ako ng something na hindi branded or like local, ganyan. Kesa sabihan mo ako ng fake, ganun. Syempre like, respeto na lang din talaga sa original brand, ganyan. So, ayun. So, this one, pasabay to from Japan and I'm really happy because nung senior high school ako, nakita ko yung mga kaklase ko ng ganitong wallet nila. It's not Coach. Some of them Coach, yung iba Victoria's Secret, pero kasi itong cute. Ang cute niya lang and may picture pa nung senior high school ako. And then, ayan, mga cards. May time zone, tapos like, tawag dito,
ID, baka pag need, yan, papasok ka sa bar, kaya mo ng ID, yan, nandyan na. Tapos, may, ano ba to? Ano ba to? Metrobank ba to? Oh, yeah, may Metrobank card, may debit card, savings account, and then, may money. Ganito lang siya. Para, okay din to actually, kasi, hindi siya pwedeng lagyan lahat ng barya. Like, hindi ka pwedeng mag-ipon dito ng barya. So, ang nangyayari, bawal ka mag-ipon ng barya kasi nga, tataba ito yung masisira. So, ginagawa ko, mas nakakaipon pa ako. Kasi, yung mga barya dito, nilalagay ko siya sa box ng perfume ko para like, maipon doon. Kasi nga, bawal nga ito. Kasi nga, manipis lang siya. Ano ba yun? Yan, ito. Favorite ko to. One of my favorite. Kasi ito yung nasa listahan ko na parang, before the year ends, gusto ko magkaroon ng Coach wallet or like a Coach purse, like a bag, ganun. So, ito nabili ko na. I'm so happy. And, second item na fave ko. So, my second item is this Astrid bag. Anong tawag dito? Suede. Yan. In brown color. Like, espresso color. And give siya ng friend ko from Nicole. And I'm really happy. Because naghahanap talaga ako ng everyday bag. Kasi yung everyday bag ko na binili ko sa Grab, nasira na. And hindi ko kasi everyday, like, hindi everyday school bag Like, yung parang, ang tawag dito, pag may agenda ka lang gagala, ka lang need ko ng everyday bag. And minsan kasi, yung, like, yung MK ko, yung Marc Jacob ko, parang too flashy sila. Parang hindi sila very casually. So, I've been really eyeing to buy a bag like this from Astrid. Pero, ko, ayoko na nung parang nakikita kong lagi na, yung mga leather type. Gusto ko yung ganito. It's so different. And perfect talaga siya. Ito yung ginamit ko kanina kasi isa nga lang yung subject ko. So, yeah. I just used this. And then, nilagay ko lang tong crybaby na, ang tawag dito, tinutusok nga yan pero buti na lang, kahit na ganun, hindi naman siya nasira. Kanina kasi natanggal siya. So, yan yung top 2 favorite things ko na nakuha ko sa birthday ko. Though I love every gifts I love every gifts kasi syempre nag-effort sila doon. Ito lang yung parang top 8 na parang, shit, finally. So, yan. Let's move forward to our next chiga. So, ang last team natin is future thoughts na. So, wala pa kasing utak ko ngayon sa future thoughts since masyado nang busy yung utak ko kaka-comply sa mga assessments and schoolworks. So, wala pa siya sa idea na ganun. But, siguro ang plan ko in the future is to have business with my BF, with my partner. And, i-practice rin. I mean, i-apply yung mga natutunan ko sa school sa professional environment. I really wanted to somehow work connected syempre sa tinapos ko. Iba pa rin yung may experience ka para, you should have plan A, plan B, plan C, and so on. So, ayun, parang gusto ko siya i-try at least 1 year to get some experience while also building our business with my BF. Ganon, para in case na, business didn't work, I can go back to working kasi meron naman akong experience. So, parang after graduate, siguro mag-apply na ako for work. Ganon. So, yun yung nakikita ko pa lang. Well, hindi ko pa siya natithink thoroughly talaga, but yun pa lang yung naiisip ko. So, yeah. So, before ending this vlog, I just really want to leave a quote. So, perfect ka ba? Hindi ako perfect, pero kasi ito yung mga, I have list of lines that I've learned from listening to different podcasts na ina-apply ko sa buhay ko para, it's a guide somehow a guide paano ka magkakaroon ng smooth sailing in your 20s. More likely, mga pinapanood ko, pinapakinggan kong podcast is more about being 20s. Because being in your 20s is kinda challenging. We're on different paths. But somehow parang ligaw ka, ganun ka nasa 20s ka. Kasi wala ka nang sinusundan na katulad nung nasa teens ka pa lang, wala ka nang sinusundan. Kung ano yung gagawin mo, it will reflect on your future. So, podcast really helped me kung paano ma-navigate yung buhay in my 20s. So, one lesson na I just wanted to share with you, and it's something that really stuck with me. And sabi yung naging epekto niya is, so it's being jealous of others' life will not stop them from living their lives, but will stop you from living yours.
O, diba? Hindi mo kaya. Sobrang impactful niya cause I tend to be jealous. Siyempre, nasa 20s ka, parang kung ano yung, bakit sila ganito, kung anong meron sila, gusto mo rin. Kung ano yung nakikita mo sa social media, gusto mo rin. So, alam mo yun, sa sobrang inggit mo, hindi ka nakaka-focus sa life mo, kung ano ba talaga dapat yung ginagawa mo para, kasi nga, katulad nga ng sabi ko, kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun yung magre-reflect sa kung ano yung future mo. Pagdating ng future. So, yeah, and sampal din sa akin yun na parang, oo nga, tumigil ka nga sa kakatingin sa buhay ng iba, pagko-compare, pagiging inggitera, you have your own path, you have your own journey, your own track to focus on. And when the time is right, God's gonna give you what you deserve, what you've been wanting. So, ayun, and nung nabasa ko yun, nung narinig ko yun, it feels lighter. And lagi ko siyang ina-apply din talaga sa sarili ko kasi ang person talaga, yung inggit ko kasi hindi yung inggit, gusto ko yan, gusto ko to, parang, parang may galit na inggit, no. Envy siya na parang, ba't ako wala? Yung awa, yung parang, yung envy ko, nagsa-self-pity ako. So, yun yung pangit kasi pinanghihinaan ako ng loob. So, ano mangyayari sa akin, di ba, kung ganun? So, I just wanted to share with you that lesson para in case na nasa situation ka where nagko-compare ka and such. I hope this helps. So, ayun lang. I hope I'll be able to do another video na katulad ng ganito. It's really fun. Pachika-chika lang ako. Wala akong, ang tawag dito, walang script, walang, like, I'm just really being me kung, ganito akong friend, actually. Pero much ma-wisdomy lang ako. Pero, actually, pag mag-advise naman ako sa mga friends ko, nawiwindang sila cause I really have the words of wisdom. I'm not a perfect person, but maayos naman yung mga sinasabi ko cause iba rin ang napagdaanan ng lola mo. So, yun lang, guys. Hope yan na naman si guys. So, yun lang, babes. Hope to see you in my next vlog. Bye.